Wala po bariya dito. Sabi din na kuya, ito kasi yung bumabati sa akin na lalaki ka mukha mo. Yung nag-bulldozer, yung nasa binati rin ako. Sabi mo, bulldozer ang sakyan ko. O yung bulldozer Ang pera ka naman, oh, eh. Alam mo naman na malakas ang isyo ngayon, eh. Igaling ako kahapon din doon, pinanyaw sa kawandahan. Nanggaling ka na naman doon? Oo. Tsaka, hindi man ako pinalaki. Hindi ako pinalag. Ay, ganon. Pero yung una, kasi silip ako, naka-vlog ako. Inaanap ko siya, hingi ako pera. Bakit ka naman hihingi ng pera doon? Binigyan ka naman ni kuya ka business, ah. Ilang araw na wala siya eh. Nasa Toritaw eh. Eh, pagpunta nga dito, sasama na kami. Hindi ba sa dumadating eh. Hinintay ako ni Mayra. Oo, sino ba yun? Si Dennis lang, talaga ito. Ah, ganon. Kahit na magkano yan, eh, papasalamat mo lang. Saka yung mga vlogger na tumutulong sa'yo, mo naman nilaglag. Iba kasi sinasabi mo eh. Hindi. Totoo lang ito kaya. Pinuntahan kami dyan oh. Naglakad lang kami punta, Iglesia ni Cristo. Oh. Ay, ganon. Oh. Hindi ko nga nakita pa yun. Dapat ako na kuninto yun kasi siyempre na masisira yung pagkakaibigan. Sira-sira na ngayon kaya. Sira na, wala. Wala na, iway-walay na. Sabi nila, ano raw ako, Dito mo. sinungaling daw ako eh. Hindi naman eh. Hindi. Ka nagsisinungaling talaga. Hindi nga. Pero si Kabady naman, okay naman ang pakikitungo kayo ni Kabady ah. Okay siya. Oh. Para naman sa tao kayo lang eh. Saan ang punta mo ngayon? Yan lang, nakatambay kami. Sa kami natutulog eh. Ay, dito ba? O mga isang buwan na kami. Mga isang araw na kami ngayon. Ay, ganon. Wala na kami rin eh. Magdadala kami natutulog. Pero ngayon dito yung napakain. Kaya ang gawin mo na lang, pag dumating sila ni boss sa business, doon ka na pumunta. Kahit ka pupunta ka pa kung saan-saan tao, pumalik ka na lang doon, saka pumunta ka na lang doon. Diyan na nga ako doon, dadalhin na kami. Tapos, si Nanay Marita, ay, paano na lang, maganda kaya doon sa may bahay Ombodayge. Oo. Napaganda kaya doon. Papayag na kami. Papayag na nga ako. Oo, tapos ikaw, doon ka na lang mag-standby sa kanila ni kabisnes. Trabaho. Doon, makakaligo ka lagi. Tapos magkakaroon ka ng ipin, bag, lagyan ni Papating. boss yung papatins yung ipin mo. Tapos, tawag dito, masarap pa pagkain lagi doon. Marami nga. Tapos si Nanay Marita, lagi mo pa siyang madalaw. Huwag ka matakot doon na kung ano-ano. Kasi, nilapit na rin namin sa barangay dati yon. Eh yun na nga, bago kayo nagpunta doon ni Kabady, nasabi na sa akin ni Mrs. Ka-Business na ilapit namin sa may bahay ampunan. Eh, ang sabi nga, isa lang ang pwede. Hindi ka pwede kasama kasi malakas ka pa naman. Kaya ngayon, ang gagawin mo doon, ilagay nyo na lang doon si Nanay Marie. Tarawin doon eh. Saka maganda pa magiging buhay nyo ron. Hindi kaya dyan na naghihirap kayo parate, di ba? Oo. Ikaw, binibidyohan kita para lang pag nagtanong si Ka-Business, may pakita ko yan. Nakita mo naman ako eh, iniiwas ako sa mga ganyan eh. Di ba? So, ang lakad mo ngayon, papunta na doon. Uwi na kayo. Hindi, papunta pa sa bundok. Gusto mo sumama ka sa bundok eh. Naringan. Tatanggapin mo ba ito? Jonathan? Kasi wala pa akong sahod eh. Yan. Tsagaan mo nang muna to ha. Marami to ha. 20 million. Huwag mo na pakita sa camera. Tapos mo na. Pambili nyo ng kanin sa ulam. Pabili ka na lang ng kanin saka ulam para ngayong tanghali makakain ka. Kung gusto mo lagi ka makakain, punta ka sa bahay. Yung nga ang kain. Diyan lang sa may laluma sa basketball court. Dyan. Pupunta ka sa akin doon. Gusto mo kumain ng tanghalian, hapunan. Sa araw, doon ka kumain sa akin. Dito. Di ba, pupunta ka dyan sa Vanguard? Oo.
Dapat papunta ka sa Lanuma. O yun. Sa Lanuma Basketball Court, makikita mo yung bahay ko doon. Sa tabi lang ako ng kalsada. May mga kita ka doon na may mga nagtitinda ng mga suka, minsan mga saging. Doon. O, doon kayo pumunta. Umaga, tanghali, gabi. Basta pagkatapon yung kain, alis kayo, wala problema. Dumadaan ako doon eh. Kaya nga, pumunta ka doon. Ang itong kwanto, nakakanto sa loob. Nakaparking doon sa may Gilid court, nakaparking ito. Oo. Pwede ka doon. Basta kain lang. Wala problema. Gusto mo pagkatapos mo kain, gala ka. Okay lang. Tsaka sila na pala ako. Sumikat pala ako. Ha? Sumikat pala ako. Oo, sumikat ka ulit. Kasi Nakapulat na ako. sira ulo ka eh. Kaya ka sumikat ako. Bakit? Sira ulo ka. Hindi naman. Baka mamaya, ako naman ang ikukwenta mo ng kung ano-ano ha. Hindi. Pag may nagtanong sa'yo, magkano binigay sa'yo? Sabi mo, 20 mil. Kailangan may mil ha. Hindi, nagpapatawa lang ako, Jonathan. Nagmamadali lang ako ngayon eh. Kung hindi sana eh, pakainin ko kasi dyan sa akwan eh. Nagmamadali lang ako. Pumili na lang kayo ng pagkain nyo ngayon. Pagdating ni ka-business yan, kung anong sasabihin niya, susundin nyo. Ha? Para yan sa ikabubuti nyo. Huwag matigas ang ulo. Hindi naman. Tapos, gusto mo, lagi kang sumama sa akin sa bundok, masaya doon. Marami doon mga palo, saka mga matatag talaga ng mga bisita. Pero nakilala mo ba ako? Pero, bulldozer ba itong sakyan ko? Hindi, may bumabati sa akin dyan. Nakasalamin, kilala ako eh. Binabati ako. Eh, mga gusto lang magpasikat. Kung kilala ko ng mga tao ito, binabati ako, sikat na pala ako. Sikat ka na. Ang daming nag-away-away ng mga vlogger dahil sa'yo eh. Umay. Wala kinulo mo yung mundo ng social media dahil sa'yo eh. Papira ka naman oh. Hindi naman. Follower siya pa rin yun. Yung iba, ayaw mo lang yun sila kasi doon sila masaya eh. Na ikaw, lagi kang tapat kay boss. Tapat-tama ako sa kanya. Huwag mo siraan kasi si boss. Siraan. Ito siya tumutulong na nga sa amin eh. Kaya nga, Nakatingulong niya sa akin. malaki. Kinikilala mo ba na malaking naitulong sa'yo ni boss ka business? Malaki nga. Malaki. Nalipat lang kami rito eh. Pero yung puso ko sa kanya pa rin. Nalipat lang kami ng tirahan. Jonathan, sigurado ka ang puso mo na kay boss ka business pa. Sa kanya pa rin ako. Nalipat lang kami ng tirahan. Lipat lang kami ng bahay. Pumalit kami sa lugar namin. Pero sige. puso ko sa kanya. Basta ngayon, wala ako dyan sa bahay. Mga linggo, mga lunes, pagka wala pa sila ni boss ka business, pumunta kayo doon kasi marami akong dalang mga saging, mga kwan. Tapos pag pumunta kayo doon, kahit doon na kayo kumain. Oh. Baka puntahan niyo ba? Wala. Nasa bundok ako eh. Sa kwan Lunes pa. pa, lunes. Lunes ka pa pumunta. Dito na lang. Oo, punta kayo doon ni Nanay Marita. Magkain tayo doon ng mga... kaya lang, hindi lang masyado masarap yung pagkain ko doon. Ha? Salamat. O, sige, tuloy na muna kami. Salamat. Babay na. Oo, si nanay doon. Nanay doon, baka na iwan na. Okay lang, okay lang. Okay lang. Okay lang. O, yan, sige, sige. Tuloy na kami. Tigil yung usapan natin. Sa barangay ba yun? Okay. So yun, malinaw na sa'yo yung tungkol doon sa barangay na hindi ka pinagbawalan ng magpa-video o kaya magpa-vlog. At hindi ka rin pinagbawalan na gumawa ng channel o gumawa ka ng sarili mong Facebook account at saka YouTube account mo. Hindi ka rin pinagbawalan na ang pinagbawal sa'yo yung gumawa ka ng video na hindi ka nais-nais. Yun ang payo yun na pinayuhan ka na huwag kang gumawa ng video na hindi ka nais-nais. So maliwanag na sa iyo ngayon yan. At dapat, pagka gumawa ka ng channel, yung sarili mong credential, yung sarili mong pagkatao, ang gamitin mo para walang madamay na iba. Tapos,
Tanong mo kay Kabady kung anong requirements pag-apply nung mag-open ka ng YouTube. Kasi kung ang mga kailangan mo ay mga ID na mga kailangan doon, yun ang dapat matulungan ka na magkaroon noon. Pero sa ngayon, ang matulong ko lang sa'yo, yung ID mo sa barangay. Lahat ng mga expenses doon, ako nang bala doon, sasagutin ko na yun. Importante lang kasi, pumunta ka doon kasi lalagda ka doon eh. Di ba marunong ka naman maglagda, pangalan mo? Check lang. Ha? Check lang. Oo, kahit check yun, basta natandaan mo. Kahit nga tuldok lang eh, kahit 3 tuldok lang, basta yun ang pagkakilanlan mo, pwede yun. At siyempre, para makita yung mukha mo doon. Yun ang requirement kasi na bago ka kumuha ng ID ng barangay. Para malinaw din doon sa ating mga subscriber. No? Tapos ano yung sinasabi mo kanina? Sinasabi ka? Ha? Kalimutan mo na rin. Pwede ka rin dito kung halimbawa, pagka halimbawa may mga paninda ako galing ng bundok, o pwede ka rin kumuha dito ng paninda sa akin at ilako mo rin. Ha? O, tapos saka mo lang bayaran pag balik mo sa hapon. Lalo na ngayon, babasok na yung December. Yan yung pari malapit sa December. Marami akong doon, bunga ng suha. Yun. Napili na yun kasi magpapat. Yun, kikita ka ng malaki doon. Kasi, bawa ang bintahan ng suha ay, ang bintahan ko kasi dito sa suha, pag malaki yan, umabot pa kasi na 100 ng isa noon eh. Yung medyo maliit-liit, mga nasa 50, 70. Basta laging kalahati ang kita mo. Bawa, mabenta natin ng 50, yung isang suha. 25 sa'yo, 25 sa akin. Ay kung makabenta ka ng kahit na 4 na piraso lang, o doon 100 ka na, ay pambili ka ng ulam sa kabigas. Ang bagay na rin. Saka, Ito pala. Ang bagay na rin. Ito pala. oo. At saka, lagay ko lang dito. At saka pag may pagkain, kailangan magtipid-tipid ka rin. Yung nga lang din. Ba? Pag meron kasi, ubus biyaya rin. Pag meron, ubus biyaya. Kasi napansin ko sa kay Jonathan, mga ka-business, nung doon pa sila sa barangay, di ba sagana kayo doon sa pagkain? Pagka hindi naubos yung pagkain, tinatapon na lang nila. Pangit yun kasi paano yun eh, buisit. Tawag dyan sa amin, sa probinsya namin, pag nagtatapon ka ng pagkain, buisit yun. Kasi yun, hindi pa naman yun panis eh, di ba? Binili ng umaga, pagdating ng hapon, hindi pa panis yun, lalo na karne. So, ang gagawin mo doon, pwede mo yung initin, kainin mo ulit. Ba? Ngayon, kung sabihin na lang natin talagang napanis yan, hindi talaga makain, o ilagay mo pa rin sa lalagyan dahil maraming nagugutom na mga pusa, mga aso, di ba? Yung aso at pusa, umaasa din yan na may mga taong magbibigay sa kanilang pagkain. Yung tinutukoy natin yung mga asong gala, saka yung mga pusang gala. Ganun ang gagawin nyo, tingnan mo, gaganda ang kapalaran mo pagka ginawa mo yun. Diba? Kaya ko ba? Sige nga, Frank. Sige nga. Buta na? Sige nga ako, tawa na ako. A few inches later. Kasi nagutom pa ako. Kanina. Ano, may asawa ka na? Kasi nagutom ako kanina. Nakapat na ako niyan. Mama, 2. Parang narinig ko doon sa kay Buddy, may pinupormahan ka daw na siya. Kaya yung nagpa-vlog ako, yung wala nang channel. Oo, hinahanap ako magandang babae doon. Sa may Green Valley, nakita nyo kami doon, nakatambay. Napagod ako. Babae, 19. Ano yun, maganda yun. Bata pa. Maputi, makinis. Tapos ako may edad na. 36 na ako, siya 19. Kaso may tsura din siya. Mabait. Binablog ko siya eh. Sabi niya, hindi ka na nag-vlog.
Hindi na, wala na akong channel. Oo. Na-miss din nila yung binablog ko sila. Kaso wala na akong channel. Yun pwede yun. Pag may channel ka na sa hinaharap, pero maghanap ka ng ganun. Kausapin mo, mag-usap kayo. Usapan, walang bastusan ba? So, mabait yun. Hindi sana hingi. So, ibig sabihin, may nakita ka sanang babae na parang tawag dito, parang malapit sa'yo. Oo. Gusto ka rin kaibiganin. Oh. Ano siya, nagtitinda na ng grocery. Mm-hmm. Nagtitinda sa may grocery. Ayos ah. Richard, baka naman mapaibig ka doon o ano? Oo. Ha? Gustuin ako yun. Pero mabait. Paano kung halimbawa ginusto mo yon at saka ginusto ka rin niya, ano bang pwedeng payag ka rin? Kaso, hindi ko alam kung gustuin niya ako. Ayos, siyempre naman, pag nakita naman nila na maganda yung pagkatao mo, yung anak buhay mo, kahit sino naman gugustuhin ka di ba? Okay lang, taga-taga lang. Ganito lang muna. Okay na yan. Kasi sa manghingi-hingi ka kung kani-kanino, di ba? Ganun din, tapos bukas, hindi na naman. Kakaya. Nayaan niya rin ako. Tapos minsan wala, tapos lagi lang ako. Ito, kahit araw-araw, tapos pinenta mo yan, magkakaroon. Pagkain naman niya, mabibili yan. Tipin mo. 30 piraso to. Oo. Naubos. Naubos. Siyempre, kikita ka dito. Yung aking tubo sa kanya, yung ano ba yun? Punan. Puhunan. Sabi ni Tingin Bati. Pupunta nga ako sa kanya, babalik yung lahat. Siyempre, para mabalik din naman talaga ang punan. Oh, dito, sa ginagawa mo, may marangal na nabuhay ito at kumikita ka ng tatama. Di ba, nung sabi mo sa akin nung nakaraan, ang layo na ng inikot mo? Layo na nga, maligaya. Tapos, Hanggang phase 5. Layo. Tapos, magkano lang ang nadala mo nung tumaan ka dito? 20 lang yata. Pero ibig kong sabihin, yung 20 na yon ang layo ng inikot mo, ha? Oo. Hindi, umikot ka naman doon kasi wala naman doon si Rijay yata nung pumunta ka Wala nga. Siyempre, kung nandoon, baka hindi rin matiis ng mag-asawa na yun, bibigyan ka rin noon, kahit pa paano. Ayun na, simpo naman na yung pera ko lang talaga 50. Dahil na yun, at lagi naman sa'yo wala pera. Dito kasi maraming dumadaan dito. Sa akin, marami ako ditong pulubi na inalagaan. Kanina may dumaan na naman, no? Hindi ko na binablog eh. Biglaan ba? Kaya hindi na natin kailangan i-vlog. So, ayan. Mga kabisnes, nakikita natin ngayon si Jonathan. Ito ay isang magandang halimbawa at isang magandang pagkakataon para sa kanya. Sinunod niya yung payo ni Thinking Body na maglako at saka magtinda nung turon. No? Kahit ano, basta ipatinda sa'yo, okay yun. Ngayon, pagka may paninda din ako dito, pag daan-daan ka dito, may nakita ka may mga saging dyan o anong mga kalakal ko dyan. Pwede mong itinda. Saging kasi madaling ibenta yon. Pwede yun. Siyempre, kunin mo ng mura lang dito sa akin, bibenta mo ng tamang presyo dyan. Kasi may ginansya ka na kikitain. Pira ka na dyan. Mga kabisnes, nagbibenta na po ako ng turon. Yun. Galing kay Tingin Bati, tinuruan ako. Para may sarili din akong pera. Para sa araw-araw may pera ako. Saka pupunta rin ako dyan bukas. Magbibenta rin ako sa inyo mga kabisnes. Dalawang ganyan, dadalhin ko alas 2. Yun. Alam na po mga kabisnes. Nasa bahay ako ni Kuya Wakiwak. Bentahan ko rin siya ng turon. Yun lang po mga kabisnes. Alam na po. So yan, ibig sabihin, plano mo na magpunta doon sa kanila ni kabisnes. Lalakad lang ako. Oo, siyempre, hindi. Habang naglalakad ka, maglako ka. Oo, Sigaw ka ng turon. Turon. Para mabawasan din. Kilala nila yung mukha mo. O di, Jonathan to. Baka bago ka dumating doon, kukunti na lang ang dala mong turon. Oo. Ito rin ako.
Yun, mga business. Yung mga may mga tampo kay Jonathan, yung mga may mga payo kay Jonathan, kung ano-ano man, siguro parang nakita naman na natin si Jonathan na parang sa ngayon ay nagsisikap siya na kumanda yung kanyang pag-anak buhay o kanyang ginagawa. Siguro, suportahan na lang natin mga ka-business kasi lahat naman ay may pagkakataon para baguhin yung buhay at pamumuhay. Diba, Jonathan? Okay. O yan. Maganda to pag natutunan ni Jonathan yung ganitong uri ng anak buhay ay marangal po ito. At yung ganitong anak buhay, maraming yumaman dito. Hindi kami yung mga tinitindang turon doon sa SM. Si Febio. Ha? Yung sa isang Febio kaya, Mahal to! 20. Ha? 20 yung medyo malaki. 20? Oo. Mura pa yun. Easy lang nga tayo. Hindi, mura pa yun. Kasi ang binili ko doon, 50. Wait lang. O doon sa may kan, binibilihan ko doon. Eh, alam mo naman mga tao doon sa SM, pagdating sa SM, pero parang lang naman lasa noon. Oh, may Pero langka lang. 50, nilagyan lang ng konting... Langka. Oh, may langka lang yon. Tapos nalagyan nila ng gatas na yung gatas na Darigold. Alaska. Condense. Oy, yung nilagyan na nila ng kondensada na gatas. Ganyan. Oh. 50 yun. Kasi normal lang yung natural. Oo. Natural lang na tunay natural. Alam mo ba, mayroon akong kaibigan na ito bago tayo matapos mga ka-business ano. Mayroon akong kaibigan na nagtitinda ng banana Q. Alam mo Tan, sa pagtitinda niya ng banana Q, napag-aral niya yung kanyang mga anak sa college, nakabili pa siya ng sasakyan. Hindi naman yung sasakyan na magarbo, ano? Basta nakabili siya ng sasakyan at nagkaroon din siya ng bahay. Nakabili siya ng bahay, yung hulog-hulugan. Hanggang sa nabayaran niya yon sa pagtitinda niya ng turon. Kasi nga, yung pwesto niya, nung time na yon, yung pwesto niyang tindahan ng turon ay mga nasa 15 pwesto. Yung may mga tauhan siya. Yun, siyang nagpupuhunan doon. Tapos yung gaya rin niya ng style ni Kabady na binibigyan lang ng tubo. Oo. Ayan. Eh, kaya ito, maganda to. Tama naman, masarap eh. Bakit nga? So, papicture tayo. Picturean kami ni... Video ano ma? Magkano yung tan? 70 ano? Sabi niyo po kayo. Oh. Tapos sukli ko. Ha? 30 ang sukli ko. Sige sa'yo na, sobra. Salamat po kay Kuya Wakiwak. Yung sobra po, binigyan na lang po sa akin 30. Yan. Binili po ni Kuya Wakiwak. Salamat po mga kabisnes. Oh. Ayan. Diba? Kung tutusin, maliit lang na halaga yan, pero masayang-masaya ka, no? Dahil pinaghirapan mo. Diba? May kwenta. May? May kwenta yung buhay ko. Oo, yun. Yan ang maganda. May kwenta na buhay. So, ang iyong lalagyan, ayan. Lagyan. Oo. Ano na? Inumin mo na. Diba? Ano kami na yan? Tama na yan. Okay na yan? Paalam na po. Paalam na. Uwi na po. Pati lamisa, bininta mo? Ano ba yun? Yung lamesa plastic. Ha? Yung lamesa plastic. Oo, yung plastic. O yung kulay dilaw. Eh, ba't mo naman bininta? Ibigay ng sponsor yun. Ano yun? Parang medyo masigit yung loob. Masikip na yung bahay mo ron? Oo. Yung sa may unahan. Yung masikip. May darampa dun eh. Malaki. Yun nga, naluluma. Tsaka yung lamesa nga. Tsaka yung butane. Ilang binenta ko. Kaya pala bininta mo dahil pagka lumuma na, wala nang presyo. Kaya pag bago pa, bininta niya. Grabe naman, kakaiba to ni Jonathan Tsaka ano eh. Wala naman kasi pera pang pang gastos. Di ba binibigyan ka naman ng pera? Maliit lang, bare-bare lang. Ha? Bare-bare lang. Eh ano ba gusto mo malakihan? 150, 200, Oh. minsan 300, 250, yun, minsan 100, 50. Puro ganun nga. Tapos may kahalamang grocery lang. Tapos may mga Huwag gamit. mo nilalang ang grocery kasi malaking bagay yun. Tapos,
tagal na naman, wala na naman. Bawa, si Boss Thinking Body, shoutout kay Boss Thinking Body, ano? At saka si Renji, bawa, kausapin mo sila, sabihin mo, Boss, Body, Boss Renji, bala ko na itong i-dispose eh. No? Ay, kung pinayagan ka nila, okay. Kung hindi naman, di wag mo i-dispose, ha? Para yung mga subscriber, mga viewer, ay hindi magagalit sa'yo. Hindi magtatampo sa'yo, ha? Basta wag mong siraan yung mga nagbibigay, ha? Hindi naman. Hindi naman. Sabi Yung lang. dalawa ni Nanay Marita, magpa-check up na kayo sa doktor, no? Stan, no? Payag ka na. Yun. Sagot. Tag na ako. Payag na siya. Dahil sa napapanood naman natin sa video ng mga kasamahan natin ng mga vlogger o kaya mga influencer na sila ay porsigido para kayo ay ipa-doktor at ipa-check up. Kasi nga, sila nang bahala doon sa kung ano man mga magiging resulta o sitwasyon. Kami naman, ako naman, at saka si ka-business, hindi na muna kami makikialam kasi bahala na sila doon ang mag-video, mag-upload sa inyo, ano? Hindi sa ayaw natin na makibahagi, ano, mga kawaki, mga kabis. Sumusunod lang tayo sa protocol, no? Na wala tayong mga taong sinasagasaan, ano? Diba, Nay? Naintindihan mo, Nay? Yon. Kaya, sige, pa-check up ka, Nay. Pagamot ka. Siyempre, yung mga kasama nating mga vlogger na aalalay sa inyong dalawa. Naya? Yan. So, maliwanag yan. Klaro yan, tana. Na ikaw ay willing nang magpa-check up sa doktor, magpatingin. Kung may sakit ka, wala. Kung wala ka sakit, di mabuti. Kung mayroon naman, di paggamot. Di ba kay Ate Jenny yung may-ari nun? Ate Jenny. So, libre na kayong pinapatira ni Ate Jenny doon. Hindi, binabayaran ni Kuya Renji yun, gusto yung poser ko. Ay, si Renji? Yung poser ko, nagbibigay ng bahay kay Kuya Renji. Tapos, pinatabot ka Ate Jenny. Ibig sabihin yun pala ay binabayaran ng sponsor. Ni sponsor mo, tapos pinapadaan kay Renji, Pinabayad ka. at saka kay LB, di ba? Pinapadaan. Ay, malaking bagay ang nagawa ni LB at saka ni Renji sa'yo, Di ba? Ano? Walang personal lang kasi. May bahay talaga, pinapaupa niya. Parang ano ba yun? Parang ano yun eh. Marami siyang paupahan. Ay, ganon? Oo, pinapaupa niya. Saka may bayad yun. Hindi libre. May bayad pala yun. At saka yung nagbabayad doon yung sponsor. Yung poster ko, yung may Kuya Renji. Sa bagay, siyempre, pinatayo ni Ate Jenny yung bahay doon. Malaki din naman ginastos niya roon. Kaya talagang mag-upa ka talaga doon. So, magkano ba yung bayad doon? 3,000. Ha? 3,000. 3,000 yun? Sa bagay, medyo malaki-laki naman kasi yun eh. Kaya, okay lang naman. Saka malaki namang bagay ang ginagawa sa inyo ni Ate Jenny kasi lagi niya naman kayong inalalayan doon sa pagkain, di ba? Lagi siya nagbibigay ng pagkain sa inyo, di ba? At saka, Nagbibigay ng pagkain mama at sa akin. Saka yung mga mga gamot-gamot pa, no? Malaking bagay naman yung nagawa ni Ate Jenny sa inyo. Ayan. So ganun mga kawaki, mga ka-business. Siyempre negosyo yun eh. Anak buhay yun. Ginastusan ni Ate Jenny yung pagpapatayo ng paupahan na yan. Naturalmente na magbabayad si Jonathan, no? At bukod pa doon, marami namang nagawang tulong talaga si Ate Jenny sa inyo, ano? Lalo na pagdating sa pagkain. Sinaliliguan ka pa yata ni Ate Jenny. Si mama. Ikaw? Hindi. Hindi. Si Nanay Marita lang.
Ayan, okay yan, ayos yun. Eh, mahirap kaya mag-alaga ng papaliguan mo. Hindi man niya ako pinapaliguan. Kaya nga, wag, bawal yun. Wag. Oo. Shout out Ate Jeannie. Support mo natin. Ate Jeannie. Inday Jeannie, ano? Oo. Ayun, support din po natin yung channel ni Inday Jeannie. Inday Jeannie, huwag ka magalit sa akin, ha? Ako ay nag-interview lang dito kay Jonathan at kinakausap lang naman natin si Jonathan ng maayos. Ano? Kasi masyado na siyang na-stress, kaya maganda naman yung nakakangiti siya ng paminsan-minsan. Ayan. Di ba, Nay? Oo. Importante lang, huwag kayo magutom. Yan ang malaga ngayon sa buhay. Kahit naman gaano kakayaman, kung nagugutom tayo, wala rin kwenta. Kahit mahirap lang tayo, basta nakakakain tayo ng dalawa, ang busy sa isang araw, okay na yun. Tatlo, mas maganda. Eh kung samahan mo pa ng merienda, di mga 5 bisis yun. Mga kawaki, mga kapitid. Tan, ulitin ko lang tanong, ha? Di ba may mga kwan ka na doon, may mga binigay sa'yo mga gamit doon, mga lamisa yata yun. Ano pa bang binigay sa'yo doon? Lamesa lang. Saka yung lutuan na parang ano, yung malakas sa gas. Yung super kalan? Hindi yung maliit na lutuan, yung pang picnic. Yung butane. Oo, yung may benta ko yun. Eh, mahal pa naman ang kwan noon, ang tangke noon. 75 ata isa. Oo, Lakas sa gas. malakas yun. Ilang araw lang yun, wala na. Kaya pala bininta mo. Oo. Saka lamesa. Eh, hindi, binibigyan ka naman yata ng pambili ng gas noon eh. Naubos din agad. Hindi yung sila bumibili pang gas lang. Hindi pera ako pinabibili. Bumili na silang pang gas. Andun, naubos na yung pang gas. Binigyan ka ng pambili ng gas. Hindi sila bumibili. Hindi sila nagbibigay. O sila bumili ng pang gas. Sino ba nagbili noon? Sila, yung sila. Sino sila? Werengi. Mabuti nga yung binilan kayo. Oo nga, naubos, mabilis na maubos yung gas eh. Ganun. Kaya pala mo bininta yon dahil sa naubos agad ang gas. Mabilis maubos. Ay, di dapat pala yung sa'yo yung dibumba na gas na yan, di ba? Yung litro-litro. O, di ba parang binilan ka rin ng super kalan, yung may tangke na malaki? Binilan ka ba noon? Wala pa. Wala pa. Superkalan, hindi mo ako binili ng superkalan. Okay. Matagal na ubos yun. Oo, matagal yun kung kayong dalawa lang. Hindi mo kami binilihan niyang ganun eh. Hindi kami binilihan ng Pero gusto mo sana yon. Yun sana, medyo matagal kaso hindi mo kami binilihan. Hindi eh. Kung ang budget naman kasi para lang doon sa maliit eh. Oo. At saka isa patan, pag binilan ka nun, baka ibenta mo. Hindi na. Last na yun. Kasi, Sigurado ka? last na yun. Hindi. Super kalan yun eh. Mahal yun tan. Mga nasa 1.5 ang panon. Pag bumili ka noon, 1.5. Pero buo na yun, mga kawake, mga kabisnes. Buo na yun. Pagka kasama na laman doon. Tapos, pag naparefill ka, 250 yun yung laman noon. Pero kung kayong dalawa lang, isang buwan din yung maubos yun. No? Ayan. Kamusta naman yung mga lamisa doon? Parang napanood ko, yung mga pati lamisa, bininta mo. Ano ba yun? Yung lamesa plastic. Yung lamesa plastic. Oo, yung plastic. O yung kulay dilaw. Ba't mo naman binintay? Bigay ng sponsor yun. Ano yun, parang medyo masigit yung loob. Masikip na yung bahay mo ron? Oo, yung sa may unahan. Yung masakip. May darampa dun eh, malaki. Ano naman sinasabi mong gamit, naluluma o ano? Yun nga, naluluma, tsaka yung lamesa nga. Tsaka yung butane. Ilang binenta. Kaya pala bininta mo dahil pagka lumuma na, wala nang presyo. Kaya pag bago pa, bininta niya. Grabe naman, kakaiba to si Jonathan Tsaka ano eh, wala naman kasing pera pang gastos. Di ba binibigyan ka naman ng pera? Maliit lang, bare-bare lang. Bare-bare lang. Ano ba gusto mo malakihan? Ano? Paano mo masabing barya-barya mga nakikita ko sa video, mga lagi kang binibigyan nila ni mga kasama natin doon, lagi kang binibigyan ng pera. Bakit mo nasabi na maliit? Puro ganun nga lang binibigay nila. Anong ganon?
150, 200, Oh. minsan 300, 250, yun, minsan 100, 50. Puro ganun nga. Tapos may kahalumang grocery lang. Tapos may mga Huwag mo gamit. nila lang ang grocery kasi malaking bagay yun. Tapos, Matagal na naman, wala na naman. Kaya wala na, may benta na. Kaya ganun. ganito kasi yan, Tan. Kasi ganito yun, Tan. Kahit maliit lang na halaga yon, pagyamanin mo yun, ha? Pagpapasalamat mo. Huwag mong pintasan. Kasi para anong malay natin, kagaya nito, na may nanonood sa atin. Anong malay natin, baka may mag-sponsor sa'yo. Baka may magbibigay sa'yo ng tulong pagmamahal. Abot ko sa'yo yun. Ibibigay ko sa inyong dalawa yan. Kasi marami rin naman mga viewers natin na mga may mabubuting puso. Ganon, no? Kaya lang, siyempre, pinaghirapan din ng mga nagbigay sa'yo. Yung mga binibigay nila, gastos din sila ng pera doon. Kaya, siyempre, sumasama ang loob pagka nakita nila na binibenta, no? So, ang gagawin mo doon, kung sakaling nagpasya ka na yung binigay sa'yo ibibenta, yung nag-sponsor no, kaya yung vlogger na nagbigay noon, kausapin mo muna, no? Bawa, si Boss Thinking Body, shoutout kay Boss Thinking Body, no? At saka si Renje, bawa, kausapin mo sila, sabihin mo, Boss Body, Boss Renje, bala ko na itong i-dispose, no? Ay, kung pinayagan ka nila, okay. Kung hindi naman, di wag mo i-dispose, ha? Para yung mga subscriber, mga viewer, ay hindi magagalit sa'yo. Hindi magtatampo sa'yo, ha? Para tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng mga biyaya. Okay? Nagkatindihan tayo doon, ha? Okay. Yun. Opo. Basta wag mong siraan yung mga nagbibigay, ha? Hindi naman. Oh, hindi naman. Sabi lang ako ng totoo. Totoo lang sinabi ko. Mga kawaki, hindi natin si Jonathan kasi nga, yun ang akala niyang tama, no? Yun yung iniisip niyang tama. Kaya, gano'n na lang siya, no? Pero kagaya ng sinasabi ko, pero yung mga personal, kagaya ng mga lamisa, yung wheelchair, kagaya ng wheelchair, pan mo yan. Huwag mo ibenta yan, ha? Oh, para makagala-gala pa si Nanay Marita. Ayan. Ayos? Ayun. Ang video ito ay paglilinaw lang doon sa sinabi ng mga kasama nating influencer na si Jonathan at Nanay Marita ay tumakas. Napanood nyo yung video nila pero hindi nyo napanood yung proseso ng ginawa namin. Ang tabayanan nyo po yung susunod kong mga upload. Sasagutin ko po lahat ng mga sinasabi nila doon at lahat ng mga binabanggit ni Jonathan doon sa kanilang video. Lahat yan ay ipapaliwanag po at sasabihin sa inyo. Pansamantala, panoorin nyo muna yung video ito para higit na maunawaan nyo ang nilalaman ng video na ito kung paano kami naghirap dito. Kung paano nagkaroon kami ng malaking effort dito para lang makuha sila ni Jonathan at madala sa barangay para maging maayos yung kanilang kalagayan. Panoorin nyo po hanggang sa matapos. Maraming salamat po. Panoorin na po natin. Yung proseso na namin yung dadalhin ka na sa shelter. Kasi doon ngayon doon muna kayo sa barangay. Ha? Abang proseso yung mga papeles nyo na sa shelter. Ayun, ayos po natin yung mga papeles. Kasi may papel kasi yun, di ba? At least, nasa barangay ka na, para maulo na yung Mga kawaki, nandito po tayo ngayon sa lugar nila ni Jonathan. Tamang-tama, nakita ko nandito na po sila, no? Binuntahan ko na siya rito para i-ayos, i-sit up ba? Dahil sa ngayon yung araw, schedule ng DSWD para siya ay tutuin dito. So puntahan natin, nakikita ko, nandun sila sa tabi, mga kawakiwak, ano? Ayan si Nanay Marita, andyan si Jonathan, no? Oh! Ayos! Ano, Nay? Kamusta, Nay? Ha? Okay lang? Ayan. Kilala mo pa ako, Nay?
Sino? Tawa. Waki? Lagi. Wak. Lagi. Ayi! Ulitin nga natin. Kaka. Wak. Medyo hirap na si nanay magsalita. Mainit dito eh, Jonathan. So, lilipat tayo doon. Pwedeng lumipat tayo doon sa tawid. Para doon tayo mag-usap. Ano? Dito ba? Pwede dito? Dito tayo nakakastorbo dyan? Doon kaya tayo, no? Ano, doon kaya? May lumalabas ba dyan? Oh. Ayan. Ayan na lang. Sandali lang naman tayo. Ayan. Doon banda. Para hindi dito istorbo sa kanila. Ayan. Gano'n pa dito. Tapos i-atras mo. Ayan. Mga kabisnes, mga kawaki, nagdala po tayo ng bihisa ni Nanay Marieta, no? Ito ko ang kanyang mga bihisan para palitan ng damit, mga kawaki. So, ibibigay natin ito sa kay Jonathan. Jonathan! Ito. Yan, mga damit po yan na pangbihis ni nanay. Kunin mo, buksan mo, Jonathan. Ayan. Ayan. Talagang nakatali. May ano? Oo, ayan. Ayan, ang short ni nanay, yung pajama, nakasuotin niya yan mamaya, ha? Ayan, kapag tama sa kanya yan. Tapos, yan po yung kanyang damit. Itaas ko lang. Ayan. Yan yung ipasuot mo mamaya sa kanya. Ayan. Tapos, kuwan pala ito. Jonathan, mayroon din tayong pampers. Ito mga kabakit. Tinala natin ng pampers si nanay para, Jonathan, mamaya, siyempre, pag pumunta na tayo doon sa DSWD, ayun, tamang-tama yan, maluwag, di ba? Maluwag sa kanya yan. Pag pumunta na tayo doon sa may DSWD, siyempre, medyo mabango si nanay, di ba, nay? Tama ba, Jonathan? So, ayan, maraming pampers yan. Tapos mayroon na yung, kuan, ano nga ba yan? Ang nakalagay pa dyan? Ilagay mo muna. Doon, yung damit yan. Ayan. Ano yan? Ito, pinadalan ka ng, ito, sabon. Ayan, safeguard pa. Tapos, ano to? Shampoo? O yun, may shampoo pa. Pinadala ni Mrs. Wakiwak yan. Ito. Jonathan, maligo ka rin. Ito yung sabon na gamitin mo. Panglabang sabon na gagamitin, Jonathan, kasi medyo makunat na yung lipat ni Jonathan eh. Ayan, kaya natin. Madali. Kahit ako yung gamit ko, mga kawaki, ay sabon panglaba, lalo na sa ulo. Hindi ako gumagamit ng sabon na mabango pag sa ulo. Hindi rin ako nagsashampoo kasi naglalagas yung buhok ko. Gumamit ako ng mga yan eh. Pero kung sabong panglaba, ay okay siya, makapal. Bagamat maputi na yung buhok natin, pero okay siya, mga kawaki ha. Try nyo rin kung natingin nyo, pwede sa inyo. Tan, pakisara nga helmet ko, Tan. Yan. Isok-sok mo dito, Tan. Isabit ko. Kasi isang kamay ko nakahawak na pala. Try ko muna dito. Ayan. A few inches later. Naayos natin yung mga dokumento mo. Ilalagak na natin sinanay sa DSWD. Tapos ikaw, ang magiging sit up natin, Jonathan, ikaw, hindi kang sa bahay. Tambay. Ngayon, pag nainip ka, hindi ka rin pumunta dito. Sa lugar mo, pwede kang mag-itikot, pwede kang pumasyal. No? Pwede kang pumunta kung saan mo gusto. Basta wag lang malayo dito. Basta tandaan mo lang, almusal, tanghalian, tsaka hapunan, pupunta sa bahay. Kasi kakain tayo. Tapos, sa bahay ka na rin matulog.
Ha? Walang problema kasi mga anak ng mga pinata yun. Ha? Kaya, sana magiging maayos yung proseso ngayon. Pakisamahan tayo ng panahon at pagkakataon para may ayos na natin si Nanay Marita mailagay sa ayos. Para maging payapa yung ang inyong damdamin, magdamdamin namin, damdamin ni Jonathan. Nay, Mrs. Kabisni, nahanap mo. Yun. Oh, wala pa. Nasa toro pa sila, Nay. Dahil Mrs. Kabisnes. Namimiss ka rin nila. Ano, Nay? So, Jonathan, mayroon ko pang nais parating kay Boss, Idol Kabisnes. Parating ko lang, humingi ako ng ano, sorry ulit, Oo. pasensya sa sinabi ko sa atin. Oo. Sa lahat ng nagmamahal sa akin, Oo. maraming salamat. Ayun. Saka sa lahat ng fans ko dyan. Ayun. Oo. Sa mga fans ko sa buong mundo. Maraming salamat. Saka humingi ako pasensya sa inyo. Di na maulit, ayusin ko na yung sinasabi ko. Ayun. Mabait na ako ngayon, nagbago na ako. Ayun. Alam ko na pag-iisipan ko bago ko sagot. Ayun. Di na ako magkakamali. Oo. Maraming salamat sa nagmamahal sa akin. Sa mga anak nanonood. Ayun. I love you. Ayun. Paantuin kayo. Gustong gusto kasi nila makita yung ngiti mo, Jonathan, you know? Jonathan, may tanong lang ako sa iyo, Kung okay lang, sagutin mo. Kung hindi naman, okay lang din. Malaga kasing malaman ito ng mga subscriber natin. Jonathan, saan ka ba nag-aral ng pagka-elementary? Sa Kiko lang. Dito sa Kiko. Ito may Kiko sa may Kamarin. Anong grade ang kinuhan mo doon? Kalating grade ko lang natapos ko eh. Ha? Kalating grade ko lang po. Grade 2. Kalate. Kalahati. Ibig sabihin, hindi mo natapos yung grade 2. Ganon. Hindi yung layunin natin upang i-down o kaya ipahiya si Jonathan. Kaya tinatanong natin siya. Kaya tinatanong ko siya ng personal para gusto kong marinig nyo mismo mula sa bibig niya kung anong inabot niya. Kaya ngayon, masasagot yung inyong mga katanungan sa pag-iisip. Bakit ganon si Jonathan? Pangalawa, Jonathan, may tanong pa ako sa iyo. Ilang taon ka na ba nung namatay ba yung tatay mo? Malit pa ako yung ngayon pa kami, iniwanan na kami. Kasi yung nanay ng mama ko, naikat, iniwanan kami. Ng tatay mo? Dito pa lang ako, nakakang ko pa lang. Nabanggit na rin yata ni ka-business doon sa kanyang ma-interview sa'yo. Ilan ba kayong magkakapatid? Dalawa lang, Ay, ano yun, kuya mo yun, o? kuya ko. Nasaan na siya? Namatay, 27 ng edad, sa Green Valley. Ay, kawawa naman. Namatay siya sa edad na 27. Mula noon, ang edad mo noon, nung umalis yung tatay mo, ilang taon ka noon? Maliit pa lang, mga tatlo na yung dalaga. Nasanay ka na sa pangangalakal. Kailan ka ba nagsimula na mangangalakal? Ayun ang edad mo, nagtrabaho ka na, kaya hindi ka na nakapag-aral. Ganun. So, ayan, at mula noon, sinanay ba, Marita, kailan nagkaroon ng sakit yan? Na hindi ko na, Yung 22 na taon. 22 lang ngayon. 22 na taon. Ibig sabihin, matagal na? O mga isang taon na. Anong 22, 23, 24 ngayon. nakalakad pa siya noon? O nakakataon. Ay, ganun. Ayun, sige. Pagalit ka doon, ay? Oo. Bakit? Ha? Oo. Ang mga kabisnes, tinanay, may dumaan na tao na tinitingnan siya. Nagagalit si nanay. Doon sa tao na yun, hindi ko na nakita yung mukha para siyempre, hindi tayo magka-problema. Bakit nagalit ka doon? Oo. Dinudura. Dinuduraan ka? Dinudura dyan. Para makikita. Dumudura siya kanina. Nasa likuran ko kasi siya kanina, kaya hindi ko
napansin, ano? Ibig sabihin, abang nagpa-vlog tayo, abang nagbibideo tayo, siya ay dumudura. Dumudura siya, Nay? Oo. Galit ka siya ganun, na tao? Kasi bakit siya dumudura, ano? Ayan. Ibig sabihin, ito pala si nanay, nung panahon pala ng kabataan, malinis ito. Yan. Malinis si nanay. Mga kawaki. Ngayon ko lang napansin. Yung... Pwede. Ha? Ayun, no, nagdaan na naman na galit na naman siya. Si Gadura. Nay, relax lang. Huwag mo awayin, ha. Bayaan mo lang sila. Yung mga tao kasi yun ang trip nila, eh. Hindi natin masabi, baka inaasar lang tayo, ano, ha? O kaya baka nagagandahan sa'yo, Nay. Ano ba yun? Baka nagagandahan sa'yo, Nay. Ha? Yan, talapit ka ng kunti. Ayan. Nay, makinig ka mabuti. Ngayon, papasok ako sa barangay. Ayusin ko yung mga papel nyo. Makipag-ugnayan ako doon sa DSWD. Pero ikaw, maligo ka na. Ha? Maligo ka na, Nay. Andiyan na yung mga dapat mong isusuot. Para, ano mga oras, dumating sila dito, dumating kami dito, mabango ka kasi siyempre i-check up ka doon ng mga doktor. Titignan yung iyong kalusugan. Siyempre, pagagandahan ka doon. No? Tapos, bukod pa doon sa pagagandahin ka, magpabango ka rin doon. Kasi doon sa mga pupuntahan mo, Nay, may mga palo doon. Na mga tisoy, mga gwapo. Oo. Mga mayayaman sila, Nay. Doon sa pupuntahan mo, maniwala ka sa akin. Marami doon gwapo. Baka mamaya makakita ka pa doon ng ha? Gusto mo pa ba, Nay, magkaroon ng loved ones? Ayaw mo na? Oo. Talaga. Ayaw mo nang mag-love one. Paano kung gwapo at kamatso? Ha? Ayaw mo na talaga. Ayan. Ayan, nabiro ko lang niya. Nagbibiro lang ako. Kita niyo mga kawagi. Napatawa natin si nanay. Kasi lagi itong umiyak, eh. Oo, di ba, Nay? Ayan. Si Jonathan ay humihingi ng paumanhin doon sa mga viewers na kabisnes na nainis. Nainis sila sa'yo, Jonathan, eh. O kaya, tingin ko hindi naman sila nagagalit. Kasi, iba yung nainis ka lang, iba yung sa nagagalit. Kasi kapag ka ikaw ay naiinis, ibig sabihin, may kasamang pagmamalasakit sa tao yun. Ibig sabihin, maraming nagmamalasakit sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo. Ha? Tandaan nyo lagi yan. Nay, mga subscriber na unawaan mo, sitwasyon ni Jonathan. Yun lang kasi yung abot ng kanyang pag-iisip, yun lang kayo yung abot ng kanyang pinag-aralan. Hindi ang layunin natin yung pangipahiya siya. Ang layunin natin sa pag-interview kay Jonathan para maunawaan niyo siya. Dahil hindi abot ng pag-iisip ni Jonathan yung pag-iisip nyo, mga kabisnes. So, unawain natin sila. At saka, nananawagan din ako sa inyo, kung maaari sana, kung maaari lang tigilan na natin yung magbatuhan ng mga hindi magandang comment sa isa't isa. Kasi walang maidulot na mabusi po yun sa atin. Mas maganda kung marami tayong magkakasama, marami tayong nagmamahalan, marami tayong nagtutulungan, lalo na dito sa kay Jonathan at sa kay Nanay Marieta. So, ayan. So yun mga kawakit, nandito sa opisina ng Bausi. Ayan. Tingnan natin. Nantay natin sila kasi wala pa yung mga staff, mga kawaki, ano. Kaya talo tayo ng konti. Baka dumating. A few inches later. Ayan, pipick upin na namin ngayon si Nanay Marita, mga kawakiwa. Ito yung magiging service, oh. Kukunin muna namin at dadalhin dito sa barangay. Ito na magiging service natin, madam, ano? Sasakay na rin ako rito.
Kumain tayo. Ano ba yan? Walang pa. Umuulan, mga kawaki. Karan. Tayin ko muna. Okay, pasok na kayo. Umuulan. Pasok ang ulan. Ayan, papunta na kami ngayon doon sa kanila ni Jonathan, mga kawaki, mga kabisnes. Natsimpo naman ngayon na malakas ang ulan dito. Grabe, oh. Ayan, oh, ang lakas talaga. Ganito yan. Kasi kanina nakipag-coordinate kami doon sa may bahay ampunan na kung pwede na silang dadalhin ba. Eh, ang nangyari kasi, nung unang mga nakaraang araw, ay dapat mailagak na kagad doon si Nanay Marita. Eh, ang problema, itong si Jonathan, nagdalawang isip at ayaw niyang pumayag. Kaya yung bakante na pwesto na para doon sa kay Nanay Marita, napunta naman doon ngayon sa iba. Kaya ngayon, nag-aantay din kami ngayon na magkaroon ulit ng bakante para doon sa kay Nanay Marita. Kaya, kumbaga, waiting lang si Nanay Marita. At isa pa, mayroon pang dadaan pa yon sa proseso. Kagaya halimbawa ng magpa-swab test pa si Nanay Marita para sigurado na pagdating daw doon ay wala siyang sakit. I-check pa siya ng mga doktor, mga kawaki. Kasi ang magiging kasama niya doon, siyempre mga matatanda din yon. At mahina na rin yung resistensya. Kaya ngayon, pinakausapan kami ng aming kapitana na kukunin na muna doon sila ni Nanay Marita kasi ang lakas nga ng ulan at doon lang sila sa gilid ng kalsada natutulog ni Jonathan. Bagamat mayroon namang tabing yan, pero talagang hindi maiwasan na mababasa sila doon, lalo na ganito na malakas ang ulan. So ayan mga kawaki, kaya hindi namin sila kagad nadala ngayong araw na to doon sa may bahay ang po. Dali na, nandito na kami mga kawaki. Tignan natin. Sunduin natin. Ayan. Yo! Nabot na kami ng gabi. Ano, Nay? Nakaready ka na? So, ayan. Papunta tayo doon sa barangay, doon muna kayo matutulog. Tulog. Kanina pa ba kayo nagantay? Kanina pa ako nag-abang doon. Maganda yung tulugan natin doon. Ano, Nay? Papunta na muna tayo doon sa may barangay para doon tayo matulog kayo. Maganda yung tulugan nyo roon. Aircon. Ito yung kasama namin, oh. Malupit ito. Ayan. Pahinga muna. Ayan. Kumain na ba kayo? Kakain tayo ulit doon. Mamaya. Ha? Ano to? Dadalhin ba natin to, no, Jo? Dalhin natin lahat. Nagsama ako ng mga pagbubuhat sa'yo. So, ayan. Kanan. Magiging maayos na ito. Di ba, boss? Para maging maayos na siya. Oo. Alaya natin! Yan, mga kawaki, mga kabisnes. Si Jonathan, handang-handa na. Si Nanay Marieta. So, ganda Ay. tayo. Oo. So, nakausap na rin namin sa kilala niyo pala si Kachito. So, proseso na namin yung dadalhin ka na sa shelter. Kasi doon, nandun yun. Hindi ka na nakakarawan, hindi ko tayo. Yun ang nakausap na si Kachito. So, ngayon doon muna kayo sa barangay. Ha? Abang proseso yung mga papeles yung nakausap sa shelter. Sasamahan ko rin kayo, Ma'am Edith. Sasamahan ko rin sila doon pag naghatid tayo doon sa shelter. Teka, namamaga na yung pani nanay, oh. Oh. Ng paan ni Nanay Marita, namamaga na, oh. Oh. Ilalayan mo, Tan. Bakit kailangan na yung dalawang index? Huwag na kayo. Gamit nila yan tayo. Kailangan. Ayan, kasalukuyang inaakyat sa si nanay. Ayan. Dalhin yan. Ayan, kaway, Nay. Ano, hindi ba mawawala yan dito, Jo? Balikan mo bukas?
Iwan na lang natin to dito. Balikan mo na ng bukas. Kasi doon, magkakaroon siya ng bagong kwan doon, Jo. Magkakaroon siya ng bagong mga gamit doon. Oo. Hindi naman siguro mawawala yan dito. Iwan na lang yan, Tan. Ha? Ayun. Akyat na, Jo. Akyat na sa amin. Doon din ako eh. Punta din ako doon. Ayan. Ayan. Makyat na. Buti bihip si Jonathan ngayon. Ayan, mga kabisnes, nakikita nyo naman kung paano maging maayos. Kasi si Jonathan ayaw sumama ito kung wala tayo dito. Dahil sa kilala naman tayo ni Jonathan. Lagi kami nitong nakikita doon sa bahay ni kabisnes nung panahon na nandun pa siya eh. Lumingon. Ayaw mo lumingon. Nagdadrive kasi. Kinuha namin sila kahit gabi na ngayon. Kasi ngayong araw, buong araw ng Lunes, nagantabay po ako rito. Nagantabay kami dito. Nantay namin yung schedule ng pa-swab test. So, ngayong araw wala. At saka sa salukuyang inaayos pa yung doon sa shelter. Kaya ngayong gabi, punin na namin sila. Doon na muna sila magpahinga sa barangay para bukas ay makausad na rin kami doon sa umaga. Malalaman din natin yung magiging kapalaran natin bukas o eksena. Ayan, pansamantala, biyahe muna kami ngayon, papunta na sa barangay. Ngayon mga lalay! Ayan, ibababa na po namin. Alalay naman. Oh, alalay. Ayan. Ay, gulong ah. Gulong. Ayun. Ako lang, Tan. Ayan na. Jo, halika. Tuka. Maganda dito kasi aircon po ito. Hello, Dad. Ayan. Dadong madali ito mga dito. Ayan. Ayan. Dito iharap si nanay. Dito, ayan. Tapos harap dito si nanay. Ayan. Ayan. Iusog na natin itong mga upuan na ito. Oh, salamat daw. Dito lang kami na mag-standby kami dito. Ayan. Oo. Ayan. Pagkaling ka Gagaling yan siya doon. Makakalakad pa to si nanay. No, bro, no? Kung makakalakad ka pa doon, ay. Gagaling na siya. Ayan. So, ano video? Okay? So, ayan mga kawaki. Kain ulit sila Jonathan. Ano Jonathan? Kain po tayo. Ayan. Marami kang ulam ngayon, ha? Oo, marami po kaya. Sige. Kain yung mama ko. Kinanay. Ayun. So, ayan. Daming ulam. Oh, daming ulam. Balot-balot lang yan, pero marami yan. Huwag yung taba ng baboy, ha? Bawal kasi ito ba eh. Oo, ikaw na kumain ng taba para lumaki ka. Yung laman lang ang ikuan mo, ha? Ayan. Pasensya na kayo mga kabisnes, kasi madalian kasi. So, nagdala lang tayo dito ng mga ulam na yan, pero marami naman yan, di ba Jonathan? Ayan iba't ibang ulo, puro pa karne. Oh, yan. So, ayan. Masarap na eh. Oh, yun. Ayan, maraming ulam si nanay. Pansamantala lang naman yan, mga kabisnes, ha?
iayos din natin yan. Kaya kailangan lang makakain na kagad si nanay. Maraming salamat po sa inyong lahat at nakarating po kayo hanggang sa dulo ng video kong ito. Huwag niyo po sanang kalimutan ang lingkod. Ingat-ingat po kayo saan man po kayo panig ng mundo. God bless po sa inyong lahat. Muli, kami ay nagpapasalamat sa support niyo dito sa aming channel.